Hello, brothers and sisters of the world. Hello, brothers and sisters of the world. Good evening. Magandang umaga po. Ang gagamitin ko basic national language to Tagalog. Para pag may mga foreigner manonood sa akin, mag-shout out, makaintindi. At saka sa lahat ng mga bansa sa bawat sa may mga presidente, kumuha lang kayo ng interpreter. Ito, ano ko ngayon, kami nag-vlog, live. Bakit nag-vlog? Si Eunice Vlogger, ako kanyang speaker. Example, Dini and her mother. Diba? Si Dini, pinaka-sikat ngayon na tinatawag, pinaka-sikat, dakila, popular pa, sikat, noted, diba? Sikat, alam na lahat ng mga tao sa buong Pilipinas, si Dini. Si Dini isang tinatawag na artist or speaker. Ang kanyang mamang vlogger. Ako naman, example, si Eunice naman vlogger, ako ang kanyang speaker. Ako ang kanyang artist. Vlogger si Eunice, ako ang kanyang speaker. Nagpa-sign up na kami sa pagka-vlog. Pero wala pa kami tinatawag na vlogger team. Itong vlogger team, doon yan kukunin sa land bank. At saka, pag vlogger daw tayo, kailangan tayo din ng TI. Bakit? Malaki ang pinapasahod ni Meta sa atin. Pag na-viral tayo. Viral ba? Yung tinawag ng viral, kahit hindi tayo nakakuha ng tinatawag quota na 1 million, pag na-viral tayo, sinasabi na ng tinatawag ng kaibigan kong si Manuel. I'm trying to connect. Putol-putol. Kasi wala pa kami ang tinatawag. Nagbabudget kami. Wala kami panload sa sariling wifi ni Eunice Alubaribada. Ito ngayon. Pasensya na kayo. Parang putol-putol. Trying to connect. Yung sinasabi ko kanina, na talaga, hindi pa kami pinapasahod. Kaya hindi kami pinapapiyautan. Kumukuha kami ng vlogger doon sa land. Oriented daw sila, may seminar daw sila, meeting yung mga official sa land bank. Kailangan daw mga vlogger kumuha kayo ng DTI, Department Trade and Industry, taxes yan. Bakit kukunan tayo? Malaki ang pagpapasahod sa mga vlogger. Notes, malaki ang papasahod sa mga vlogger. That's why, yan kung bakit kailangan tayo ng DTI, Department of Trade and Industry. Yan ang requirements bago tayo makakuha ng vlogger team doon sa Lambang. 650 sa Lambang. Ito tali 2,300. Sagot. Trying to connect na naman. Ito talo 1,200. Putol-putol. Sensya lang po kayo kasi trying to connect. Maraming gumagamit. Yan ang sagot sa katanungan ha. Hoy mga brother and sister dito sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Maraming mga feedback kung bakit kami nag-live kami palagi kasi Eunice Alubaribada vlogger para maka-points tayo, nagba-vlog tayo, nag-upload tayo, nag-video tayo, nag-suggest tayo, nag-comments tayo ng tinatawag na interact sa Binasaya para ikapag-lilas na ikapagtalo, most important factor para makaintindi ang mga viewers. Yan ang sagot sa katanungan ninyo kung bakit kami nag-live. Kasi vlogger si Eunice Alubaribada para makakuta kami. Yung pagla-live naman yun, katulong mo tayo sa problema sa lungsod, sa gobyerno, sa Pilipinas. Kasi broad to broad, ibig sabihin broad, international. Itong live naman yung international. Bakit gumagamit ako ng Tagalog? Because Tagalog is basic national language. What is our international language? English. Diba? Gumagamit tayo ng international language English. Hindi ko magaling mag-English. Pero may konti akong alam sa pagtagalog. Basic of national language. Kung sino yung tinatawag mga presidente sa bawat bansa, kung sino ka man, kumukuha ka na lang ng interpreter para niyo ako maunawaan. Ito ngayon, feedback. Dapat ninyo malaman, tayong mga vlogger, pag nagre-report tayo, pag nagka-complain tayo sa 4 na 8, legal.
Tayo mga vlogger, pag nagka-complete tayo, ginagamit natin ang ating cellphone o nagla-live tayo, tayo ang mga mata ng presidente. Kasi hindi makikita ng presidente ang mga pangyayari sa buong Pilipinas. Nangangailangan tayo tinatawag hot complaint citizens. Nag-complaint kayo, complaint kayo, ano makikita ninyo dyan, i-complaint ninyo para makatulong sa problema sa Pilipinas. Makatulong tayo sa paglutas ng problema sa Pilipinas. Iparating natin sa ating presidente, live, live, kasi tayo ang mga mata ng presidente. Tayo ang mga mata ng mga presidente. Nakaintindi? Kailangan mag-live tayo, i-report natin na makikita natin sa ating environment, sa paligid, sa social natin, dito sa lungsod, kung ano ang hindi natin nagustuhan. I-complaint natin kasi tayo ang mata ng presidente. Nakaintindi? Tayo ang mga mata ng presidente, tayo mga vlogger, kung nagre-report tayo, tumatawag tayo na 4 na 8, tayo ang mata ng presidente. Kasi ang presidente, hindi niya makikita ang mga tao sa buong Pilipinas. Makikita lang ng presidente sa buong niya ang mga pangyayari sa Pilipinas kung ano diyan ang hindi tama. Sa pamagitan tayo nagla-live tayo, nagre-report tayo kasi tayo ang mata ng presidente sa buong Pilipinas. Nakaintindi? Dito naman, pinaka-importante dito sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines, Mayor sa pobre Orlando Alex Lacy. Ito si atong mayor ngayon. Siya ang mayor ngayon sa Bantayan Islands, Cebu City, Philippines. Bantayan Islands is the tourist spots. One of the tourist beautiful spots in the Philippines. Bantayan Island. Kung saan nalulukit, kung saan natin makikita ang Virgin Island. Na inano tinatangkilik, pinupuntahan naman ng mga different kinds of foreigners na pupunta dito sa Pilipinas para lang makapunta doon sa tinatawag na Virgin Island. We're located dito sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Itong Bantayan Island composed ito of 3 towns, 3 lungsod. Bantayan Island, Santa Fe, at Madridios. Oh. Hindi natin matatanggi. Pag pumunta ka dito sa Bantayan Island, sino lang ang unang nakagawa ng mga Christmas lights dito sa lungsod? Sino lang? Madridios. Tingnan ninyo ang Madridios, napakaganda. Santa Fe. May mga ano na sila doon, tinatawag Christmas lights. Kaya tumuulan, hindi ito nababasa. Talagang matibay na pagkagawa ni Honorable Mayor Engineer Bileceran, Romeo Bileceran. At saka ito si Romeo Bileceran, best friend ito ni Honorable Alex Lacy, Mayor sa Province Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Yan ang dahilan kung bakit papaganda ng Bantayan Island. Tingnan ninyo. Sinasabi nila na sa mga tao, anong magawa ni Mayor Alex Lacy? Walang pera. Paano niya mapapaganda ang Bantayan Island, Cebu City, Philippines? Tingnan naman ninyo. Diba? Oo, mapapaganda ka na, maganda ka, papayag-bayag ko na maganda ang lusod, pero mga tao ay naghihirap naman. Diba? Dati, manghihihi ka, may bayad. Sa isang araw, ilang bisis ka nangihi, may bayad. Ngayon, walang bayad kang Honorable Mayor Alex Lacy. Dati, pag tumatay ka, nalibang ka, may bayad. Ngayon, pumupunta ka dito sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Walang bayad. O ngayon, pag nakakasakit ka, walang pabayad ng ambulansya. Ngayon, sa pamahalaan ni Honorable Alex Lacy, walang bayad ang ambulansya. Libre. Kahit galing Bantayan Island, papunta Cebu. May nag-asikaso pa, tinatawag, may mga first aider pa, tinatawag na nurse na sumasama, libre.
Di ba yan ang nagpapaganda sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines? Libre. Oh, kayo, kinakagat ka ng ero, rabies. Ang iba namamatay kasi hindi na-issue na ng anti-rabies. Ngayon, sa administrasyon ni Honorable Alex Lacy, libre. Sa lahat ng mga mayor, bilangin natin. Sa administrasyon ni Iscario, nakapaglibre ba? Wala. Sinusundan ito ng tinatawag na sino pa yung mga mayor dito sa Bantayan? Sino pa? Yung napagalaman ko sa administrasyon ni Iscario, walang libre. Sa administrasyon naman ni ating mayor na si Arturo Dispe. Oh. Pero, nakapaglibre ba? Walang libre. Yan ang nagpapaganda sa ating Bantayan, sa ating lungsod. Kung maganda naman lang yung ano natin ay mas mabuti kapag maganda yung lungsod at saka may libre. Dati, maganda, mapaganda natin ng tinatawag na pangarap, parang perspective, ang pananaw dati ni Mayor Dispi, papagandahin niya ang Bantayan. May nakita tayong project, maganda nga ang seawall, maganda ang kalsada. Pero mga tao, naghihirap. Bakit naghihirap? Walang libre. Naghihirap. Panahon ka, kahiyon ka, tumatay, ikaw wala ka kahiyan doon sa plaza. Umuwi ka sa inyong bahay, doon ka mangingi. Ngayon, ang bahay mo nandun pa sa Santa Fe. Papilitin ka lang doon sa tinatawag sa tinatawag nga CR Safe Comfort Field doon sa Kalibunan. Tama, kumibitin. Ngayon, maraming libre. Dahil sa libre, yan ang nagpapangganda sa Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Ang Bantayan Island talaga is one of the tourist spots, lalo na pag Holy Week. Bantayan Island. Ang Bantayan Island, historical place sa panahon ng mga Kastila. Historical place ito. Ito lang ang tinatawag dati na pumupunta ang mga Hapon dito. Kinakaibigan ng dating mayor sa Iscario ang mga Hapon. Hindi tayo pinapatay ng Hapon. Ngayon nakalahitan ng Hapon sa mga Kastila dati. Balik kita sa panahon ngayon sa administrasyon ni Alex Lacy. Makikita na naman natin. May mga feedback. Sula na trying to connect. Trying to connect na kami kasi hindi pa kami nakapag-load ng sariling wifi ni Yunis sa Lubaribada kasi wala pa kami sound. May mga feedback naman. May mga feedback. Kagaya sa Pilipinas, maraming feedback kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos daw nung nanakaw. Si Bongbong Marcos daw corruption. Hindi yan totoo. Si Bongbong Marcos hindi nung nanakaw. Hindi siya corruption. Ang corruption ng kanyang subordinates. Sino ang kanyang subordinate? Siya ang superior. Siya ang pinakamataas na rank. Siya ang pinaka-highest rank sa military sa Pilipinas. Maka-order siya. Sumasaludo sa kanyang mga Pilipinas kasi siya ang superior. Ang ating presidente Bongbong Marcos hindi corruption. Ang corruption dito. Kaya nandito naman tinatawag ng mga taong gusto agawin ng Pilipinas. Napakayaman na. Hindi lahat ha. Dolores. Ngayon nandoon na sila mga empleyado na sa atin sa bawat departamento dito sa ating gobyerno. Department sa ating gobyerno. Marami tayong mga departamento. May mga tao na diyan. Yan ang dahilan kung bakit magulong ang administrasyon. Kasi hindi walang sportsmanship. Walang sportsmanship ang Pilipino.
magpagtanim ng galit, magdumot. Kung magdumot kita, kung magpatanim tayo ng galit, ang tawag sa atin, hindi pa sa kriminal. Sinabi ni Eranio Manalo, dati sa Iglesia de Cristo ko, huwag tayo magtanim ng galit. Pag magtanim tayo ng galit, maraming mamamatay. Magtulong-tulungan tayo, huwag tayo magtanim ng galit. Kung sino ngayon ang presidente, sino ngayon ang example mayor, kailangan hindi natin kukontrahin ang kanyang mga plataforma. Ang suggestion ko lang, tinatawag na, may suggestion ko lang, tinatawag ko, may suggestion, little knowledge do. Kung ano ang plataforma ng ating mayor, ni Alex Naisip. Ang ano ko lang, ang tinatawag freedom of expression. Vice Mayor, Arturo Rodisky. Kung mayor sa pobre si Alex Naisip, ganun ka rin, mayor ka rin sa pobre. Naniwala ako, pag hindi mo sumusuporta ka lang sa mga finance support kang Alex Laisi, example, o naman effort, hindi mo lang kukontrahin, napapakaganda ng ating lungsod. Kasi ang kanyang pananaw, para matutulungan tayo mga mahirap. Kasi pag sinasabi ng mga Philippines, ang mga Pilipino, talaga, mahirap ang mga Pilipino sa Pilipinas. Tayo ang mga mahirap. Yan na dahilan kung bakit ang daming korupsyon. Para malutas sa korupsyon, susundin na natin ng Amerika nga doble pasweldo. I-doble pasweldo ang mga sundalo, i-doble pasweldo ang mga teachers, i-doble pasweldo ang mga nurse. Yan. Kasi maingay rito. May disturbances. Yan, mawala na yung tinatawag na korupsyon. Sundan nito ng Amerika, yung 1,000 teachers, US 20 teachers, pinapapunta dito sa Pilipinas para magtuturo na sa mga Filipino teachers sa ginagawa ng mga public school, private schools ng mga Amerikano. Ang mga batas-batas, mga Amerikano ang gumagawa nito. Sila ang legendary, sila ang origin. Kung bakit may mga batas-batas tayo ngayon. Paano ito sa Amerika, hindi sa China? Kasi ang Amerika talaga tinatawag may muduble pasweldo sila. Ang unahan natin pa duble pasweldo. Sino? Military. Nurse, teachers, sila ang mga anonymous heroes. Iduble natin pasweldo. Manny Pacquiao. Pagkaabot ka Manny Pacquiao, nandiyan ka na sinalo, ituloy mo ang duble pasweldo. Kaya yan. Para mawawala ng mga tinatawag ng korupsyon. Pag kinakapos yung sa sweldo yung tinatawag mga manggagawa, talaga mapipilitan talaga magsadlay ng correct kasi kapos ang sweldo. Dapat ay padoble pa sweldo. Gagawin lang natin ngayon. Ngayon lang, huwag na bukas. Ngayon agad. Idoble pa sweldo military doctors na sa mga teachers. Sila ang anonymous hero. Kasi pag ipadoble pa sweldo natin yan, ang mangyayari yan, symbiotic relationship. Pag sila ibinuli natin pa sweldo, ang kanilang mga katulong, magpadoble pa sweldo, din sila. Papadoble pa sweldo sila, yan, symbiotic relationship. Oh, ito atong topic natin, broad ito, papunta tayo sa kahit tayo mapunta. Pero ang ating topic lang, Bantayan Island is tourist spots. One of the tourist spots, Cebu. Bantayan Island, Cebu City, Philippines. Kasi dito natin makikita ang Virgin Island. Sayang, ang Mabakayaw hindi nagawa ng Virgin Island District. Kasi hindi nakakasundo yung may-ari. Conjugal property yung Mabakayaw. Pumapayag si Tony Mabugat, ang kanyang ibang kapatid ayaw pumapayag. Gagawin na dapat yun dapat yun ni Ralph Fernandez, isa sa mga isa sa mga businessman. Marami siya mga gagawin sa para magiging tourist spots. Pero hindi sinusuportahan ng DNR. Sana sinusuportahan yung DNR. Mayroon mo finance sa gasa dyan. Sana mayroon tayo na dyan. Dapat tinatawag na tourist spots dito sa Bantayan Island. Tingnan ninyo sa gasa, hindi tinutuloy kasi ang DNR naman hindi ginagamit ang otak, nabibrinos na yun ng mga tinatawag na mga ibang mga negosyante.
Si Rafael Hernandez, isa sa mga tinawag international business, pwede siya. Nagpa-project siya, ginagawa niya, gagawin niya yung tinawag tourist spots sa Gasa. Kagaya ng ginagawa doon sa Manila Bay nga pinalagyan ng buhangin ni dati Duterte ngayon. Maganda na ang buhangin sa dito sa Manila Bay ngayon, puti-puti na. Oh, yan ang mga project ni Duterte dati. Yan dapat ang gagawin dito sa Bantayan Island. Pangalawa, yung yung Mamakayaw, so napakaganda na magbuhangin doon. Pupunta kayo diyan. Napakalinis ng dagat. Nandun ang kapatid ni Rap Hernandez. Si Rap Hernandez gusto niya ito nung gagawin na tinatawag na parang Virgin Island Disikan. Napakaganda doon. Sana itutuloy yun mga tao dyan. Gagawin niyang beach. Hindi naman talaga palaya sa mga tao dyan. Medyo i-move lang doon sa gitna mga tao kasi doon sa tinatawag na sa may tabing dagat. Kailangan lang wala mga tao gagawin ito tinatawag ng beaches talaga. Napakaganda sa Mamakayaw. Sana itutuloy yan. Gagawin natin yung beach. Virgin Island Disikan ang Mamakayaw. Takan, mahurot na yung buga. Dapat itutuloy yun. Kami makakaon. At saka yung doon sa Silyon, yung project ni Mayor Alex Lice, ni Artist Mayor Artist tuloy mo yun, napakaganda. Nakikita yung kung dito mga plano. Ang mga plano doon, napakaganda. Ituloy yun sa beautiful Silyon, beautiful people. Ituloy yung tinatawag project na pagkalaman ko may budget na daw, bakit hindi itutuloy? Mayor Disby, our Vice Disby. Tutulungan mo si Alex Lice. Saka itutuloy mo yun. Kung may budget na itutuloy yun. Kasi karangalan natin yung tinatawag mga former mayor at kung sino mga mayor, karangalan sa lahat ng mga tinatawag na mga former ba, mga dati o may mga mayor na pero tapos sa kanilang terms. Suportahan natin, ituloy natin yung project sa Silyon. Napakaganda, di ba? Tingnan ninyo. Bakit hindi mapapagawa? Napagalaman ko may budget na bakit hindi ba itutuloy? Kailangan may sportsmanship tayo, sabi ng Amerika. Ato ka na. Well, support ang mayor nga, ang ato supportan ngayon si Orlando Mayor Lice, Alex Lice. May maganda siya pananaw. Papagandahin yung Bantayan. Nasa kita naman natin. Medyo maganda rin ang kalangan tawag ng medyo ang pag-iisip ng mga hirap ngayon. Medyo kaunti-unti na sila nagkakaroon na sila na tawag na peace of mind. Hindi na sila makaproblema pag walang pambayad sa rapis. Hindi na sila nakaproblema pag walang pambayad sa ambulance. Hindi na sila nakaproblema pag problema ang kanilang tinatawag mga lisensya sa pambot. Hindi, madali lang. Ang ating mayor ngayon. Madali lang. Diba? Kaya, hindi magagawa talaga yan. Kasi iba-iba silang prinsipyo. Pero ang ginano ko lang, tinatawag na suggestion, bilang being Filipino citizens, being Filipino citizens, being Batayanons, isa ko sa parte sa administrasyon dito sa ating lungsod sa Bantayan Island. Suportahan natin ang mayor sa pamagitan ng ano ang suporta? Huwag na natin kukontrahin. Pag kukontrahin natin, para sa Malacanang. Tanaw ang Malacanang pala, sige, magulo kasi na sa Duterte kumukontra ang kanyang vice. Sana hindi tayo mapariya sa Malacanang. Sa Malacanang na ang presidente ang kumukontra sa kanya ang kanyang vice. Sana hindi mangyayari yan para hindi magulong ang administrasyon. Bakit hindi natin antayin na matapos ang kanilang terms? O kung sino yung gusto mo, umupo pa dyan. Sige, umupo ka. Gusto ang gagawin mo. Pero ang gagawin lang natin, kung sino nakaupo ngayong mayor o presidente, huwag natin kukontrahin, huwag natin sisirain na addict, corruption, hindi man totoo talaga ang presidente o ang mayor na corruption. Ang kanyang mga subordinates niya, mga tauhan, mayroong mga traidor dyan. Huwag kayo mapadala kay basta mangyayari dan. Pag magta-traidor tayo, mga ngayon, World War III. Na-clear missiles, no one's win. Sabi ni Bongbong Marcos, kung magkagira World War III. Tayong lahat ay mamamatay. Parehas dito sa Bantayan Island. Huwag natin kukontra si Alex Lice. Suportaran natin. Vice, suportaran natin.
Yung project mo sa silod, ituloy mo. Ituloy yan. Para kabuti yan sa ating lungsod. Suportahan natin, ituloy yun. Napakaganda yung project ni dati na hindi itutuloy dahil natalo siya. Talo ang kanyang asawa. Huwag may sportsmanship tayo, huwag tayo magtanim ng galit. Ituloy yung project sa silyo, napakaganda. Yan ang ano ko. Kasi ang yung tinawag mamba kayo, ituloy yung gagawin ng Virgin Island Desikan. Hindi mo nagpaplayat sa mga tao, hindi totoo. Kaya mga tao, imove lang ka doon sa gitna. Sisikat ito matay. Marami na tayong tourist spots. Mayroon tayong Virgin Island, mayroon tayong Mambakayaw, Dako. Gagawin ito dapat ni Rap Hernandez. Bakit hindi natutuloy ang DNR? Problema. At saka yung mga kapatid na mga pamilya ng Mambugat. Si Tony Mabugat lang ang gusto, pero ang mga kapatid ayaw. Sana kumbinsin ko kayo, kayong mga Mabugat pamilya. Hindi yan atin sa Diyos yan. Kayamanan ng Diyos, hindi din madala natin sa langit. Hayaan natin mayroon mo finance. Broda, si Rap Hernandez parang mayroon din. Gusto niya finance para mapapaganda yung tinamang kayo. Mambakay magiging Virgin Island Desikan. Napakaganda doon. Pumunta kayo, napakaganda. Ganun rin. Parehas rin ngayon sa Batayan Island. Ang pananaw ng ating Mayor Orlando Laisi na pobre sa mga mahirap. Ngayon, huwag natin kukontrahin. Sinasabi ninyo na dahil wala siya mga big time business, hindi magagawa yan. Bakit hindi magagawa? Basta may ano tinatawag na mas better relationship. May income na ito ng lungsod. May income ito. Ang mga CR libre. 24 hours bukas yan. Maraming libre. Rabis. At saka ambulance. Yung napakaganda talaga yung pananaw sa ating mayor. Suportahan natin. Lalo na, ito naman, dito na tayo sa main topic. Ano ang pinaka main topic? Pagtapos ng earthquake, sinasabi ni Bongbong Marcos, ang lahat ng mga senior citizens makatanggap ng tagalan ng 5,200 ang lahat ng mga senior citizens. Kami yun na nag-complaint. Ang kinin ko, yung 4 na 8, tumatawag tayo na hot complaint citizens. Yan ang tinatawag mata ng Presidente Bongbong Marcos. Na, pag nag-complaint tayo, tumatawag kayo ng 4 na 8, may sasagot sa inyo. Kaya ang gumagawa nito, yung tawag educated. Professional, marunong talaga kasi mahirap talaga ito. Mabuti siya rin, Eunice Lubaribano, marunong siya sa tinapagtawag nito. Kung ano lang, mag-hot complaint, dito magreklamo tayo ba? Subject tayo, objection. Tumatawag tayo para makalamang presidente. Ito ang presidential action. Superior yun. Pag nakatawag tayo na 4 na 8, yung ating superior. Under niya lahat ng mga officers dito sa ating departamento sa Pilipinas. Under niya lahat. Bakit? Siya ang superior. Pag nakapagtawag tayo na 4, alam na nakita na ni Bongbong Marcos kung ano dyan ang dapat. Pero i-undergo pa yan ng 3 days kung dapat ba. Ano sila ng endorsement pagkatapos ng 3 days. Tatawagan nila ang tinatawagan kanila mga subordinates. Hindi sa ganun nga sinisiraan namin ng mayor. Hindi sa ganun nga sinisiraan namin si Manager Romulo Velasquez. Hindi sa ganun sinisiraan natin. Romulo, No. Tumutulong lang tayo sa being a Filipino sa ating duty. Paparating natin ang nakikita natin kasi tayo ang mga mata ng presidente. Mag-complain tayo sa 4 na 8. Itong feedback na yun nga, sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos, ang lahat ng mga na biktima dito sa Cebu, ng mga senior citizen, makatanggap tagalaga na 5,200 plus senior citizen. Ang kinakomplaint namin, kasi binabago Hindi na matupad, hindi masunod ang gusto ni Bongbong Marcos na ang senior citizen mabigyan kasi ang ginagawa nila, household daw. Hindi daw pwede makatanggap kasi household. Ginagawa lang household. Maraming mga senior citizen ang hindi makakatanggap. Ngayon, papayag kaya si President Bongbong Marcos? President, papayag ka? Di ba hindi ka papayag? Kaya ang gusto mo, ang bawat senior citizen, paano natin malaman ang senior citizen?
yung nag-edad ng 60 above. Na mayroon na siyang ID. Sa isang bahay, kahit 10 pa yan, 10 pa yan, senior citizen dyan. Ang siya, hindi ba pag susundin yung tinawag per household. Ang presidente hindi papayag dyan. Presidente Marcos, papayag ka? Di ba hindi? Ang gusto mo, ang bawat senior citizen, malaman natin, bawat senior citizen, may ID dito. This is the kind of tactic of corruption. Pag hindi na susunod, kung hindi mabigyan ng mga senior citizen. Mabibigyan na, liquidate na yan. Alam, computed na ng ating Presidente Marcos kung ilan ang mga senior citizen dito sa Cebu. Karapat dapat bigyan. Computed na yan. Bakit? Makatanggap ng 5,225. Dito sa Batayan. Bakit mahina ngayon pamimigay? Iba. Tapos na. Doon sa Ormoc. Tapos na. Richard Gomez. Dito sa Batayan, hindi. Bakit sinasabi ni Orlando Laisi, yung pira ko, sabi niya, yung pira na yan, hindi daw dumadaan sa munisipyo. Kung dumadaan pala yan sa munisipyo, nabibigay na agad. Tapos na. Pero hindi dumadaan sa munisipyo. Saan dumadaan? Baka sabi ni US President Trump, Philippines is full of crocodiles. Basta dumadaan sa mga buhaya. Yan ang dahilan. Mahina, hindi pa ngayon naibigay yung 5,225. Ito pa ngayon. Ang feedback. May namimili daw ng 5,225. Kasi kung gusto nga makapira, ang iba tao naghihirap, napilitan na lang na ang kanyang 5,225. Ibinta na ng 3,000. Magkano ang kinikita sa bawat senior citizen? Pag susunod, ibibinta ninyo ang 5,000 na 3,000. Magkano? 2,000. Tama ba yan? Yan ang dahilan kung bakit hindi pa naibigay. Kasi ginegosyo ang pera. Kailangan, kung makukuha mo, ibibinta mo na lang ng 3,000. Sino ngayon ang tinatawag na ang kumikita? Sabi ni Mayor Laisi, yung pera daw hindi dumadaan sa munisipyo. Yan ang dahilan kung bakit hindi agad na naibigay. Kasi hindi daw dinadaan sa munisipyo. Diretso daw. Saan dumadaan? Doon sa crocodiles. Ano ginagawa? Gigiling negosyo. Hindi pa na nibibigay agad. Kung ibibigay, tapos na. Sorry mo, tapos na. Richard Gomez ang mayor. Tapos na. Doon sa Batayan, hindi pa. Bakit? Hindi daw dumiretso ang pera doon sa President Marcos. Yan. Nagka-complaint kami ng OTSO. Marami kang complaint. Ito pa ngayon ang feedback. Hindi yun daw ako makatanggap kasi daw wala akong bahay. Ako, President, para sa mayor, ito, logic science of correctness. Lalo na doble ang ibibigay sa akin ng Bumong Marcos. Bahay at saka ayuda na senior citizen. Hindi sa ganun nga, dahil wala akong bahay, hindi pwede bibigyan. Isipin ninyo. That is one of the tactic of corruption. Si Pungmo Marcos, hindi corruption. Si Alex Laisa, hindi corruption. Bakit na ganun? Ang pera hindi daw dumidiretso sa lungsod. Saan dumadaan? Doon sa crocodiles. Sinasadya niya na hindi ibibigay, diliday inihatag para mapugos na lang mo ibalik yung 3,000. Tama ako mali. O kung sino pa rin yan, tumatawag sa 4 na 8 para makikita ng presidente natin sa Pilipinas. Nakapagtawag na kami ng 4 na 8. Si Mayor ngayon, ang manager natin sa DSWD, si Romulo Velasquez, tinatawagan siya ng kanyang superior. Tandaan natin, ignores the law, excuses no one. Dahil sa plunder, si Joseph Estrada natatanggal. Ibigay na ninyo yan. Kung sino umahawak ng pera. Kailangan na namin bukas. Madali lang yan. Hindi nabibigay yan kasi gusto ninyo kumikita ka 2,000 per senior citizen.
Hindi ninyo ihatag, hindi ninyo ibibigay kasi mayroong dito tinatawag bumibili. Magkano ang binibili? Magkano ang binibili? Sinabi ni Royal Married Vax, may bumibili daw. Ang 5,000 binibili na 3,000. O magkano? Kawawa ang presidente. Kawawa namang senior citizen. Magkano lang 5,000? 200. 3,000 na lang. Magkano nawala? 2,000 na pakalaki. Papayag ba kayo mga senior citizen? Kung hindi kayo papayag, tumatawag kayo ng 4 na 8 hot complaint para makikita ng President Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos hindi corruption. Si Alex Laisa hindi corruption. Huwag na kayo makaitira sa pera na hindi niyo. Mayroon pa ito mga feedback. Ang hindi senior citizen, binibigyan niyo sa hindi senior citizen dahil palakasan. Ang sinasabi na, pag walang sa listahan daw, hindi mabibigyan. Sinasadya, dito yung nga dililista. Kahit hindi mo ilista, basta may ID ka kahit saan, alam nila makatanggap ka ng senior citizen kasi registered ka na senior citizen. O kaya nanungkulin nila sa humahawak ngayon sa ano? Sa pera. Order of the President. Ang masunod, superior. Ang bawat senior citizen dito sa Cebu na biktima ng linog, earthquake, lindol, makatanggap ng 5,225. Ang iba doon sa Ormoc, tapos na, nabigyan na lahat. Ang batayan, wala pa. Kasi sabi ni Orlando Alex Laisi, ang pira daw hindi dumidiretso sa munisipyo. Yan ang nailan yata. Dahil hindi dumidiretso sa munisipyo. Nandun sa mga buhaya. Gisadya na hindi mabibigay ang dili dahil madawat. Kaya ano, arami mo palit 3,000. That is one of the evidence of corruption. Si Alex Laisi hindi corruption. Si Bongbong Marcos hindi corruption. Kanyang mga subordinates. Magtulong-tulungan tayo. Tumatawag sa tayo ng 4 na 8. Para makikita na presidente. Alam na ang presidente. Sasabi ninyo, diyan kami San Maloy, Velasquez. Sa poultry? Nirespeto kita. O, ikaw nag-ingat social welfare, kabutihan sa mga tao. Doon kami mag-complaint, huwag na. Alam mo, dati nag-complaint ako para magkakaroon ako ng iris panahon ni Duterte administration. Hindi ako nakatanggap nito tinawag na first tranche 12,000, second tranche 12,000 kasi dumadaan ako ng endorsement daw. Kailangan ka ng endorsement. Malami ka, dati sinakristo pa ko. Marami kami sa Renewable Limonsito, si Batayo Laladi nito. Hindi makatanggap kasi humahanap ka ng endorsement from Mayor Dispi, former Mayor Dispi. Pero anong nangyayari? Walang endorsement kami nakuha kasi si Mayor Dispi hindi na may mahanap. Sa panahon ni Artist Media, yan, sa panahon ni Duterte. Hindi ako nakatanggap ng informal plea eh. Kasi ito, lockdown yun. Pag coronavirus, walang pinipili. Kagaya ngayon sa tinatawag na senior citizen, walang pinipili. Kung walang bayang senior citizen, Sir Maloy, kung walang bayang senior citizen, doble ang ibibigay. Bahay at saka 5,225. Doble ang ibibigay. Di ba? Tama, mali. Dati magkulita. Tama, mali. Tama, mali. Tama. Kung per household, maraming senior citizen na hindi makatatanggap. Bihira lang ang tao makaabot ng 60 years old above. Ang iba na naman matay na. Papayag ba kayo mga senior citizen tumatawagin na 4-8 hot complaint citizens para malaman ng Presidente Marcos? Papayag ba kayo na per household na ang orders ng President ang bawat senior citizen? Uy, may mga ID kahit saan ka makatanggap ka talaga. Kahit sa mga 1,000 kaya sa pamilya makatanggap kaya sa order ng President ang bawat senior citizen. Paano natin malaman na senior citizen may ID? Hindi sa ganun na katanungan ninyo. Hindi mabibigyan kasi walang bahay. Kalokohan yan, corruption yan. Hindi mabibigyan kasi mayaman. Hindi, corruption yan. Mayaman ka, mahirap. Kasi senior citizen ka, mabibigyan ka talaga. Parehas sa Ormoc. Richard Gomez. Susundin natin.
Susundin natin ang madidiyos. Walang pinipili. Sundin natin si Alex Lacy. Wala siyang pipiliin. Nagkagano doon. Kaya sinasabi niya doon niya, President, ang pira daw, hindi dumidiretso sa munisipyo. Saan dumadaan? Doon sa buhaya. There are many crocodiles in the Philippines according to US President Trump. Siguro namimiyasan lang sila dati kasi successful sila sa dati. Maraming senior citizen yung hindi nakatatanggap. Ito pa rin. Ang ama ko, 93 years old. May partial, makadawat siya 90,000. 10,000 ba yun? Partial. Napagalaman ko. Nireklamo namin dito sa office. Sa senior citizen office. Hindi daw makatatanggap ha, saka yung mga BH seminar, oriented at seminado, din nila meeting din nila, ito ang gagawin niyo. Hindi ito makatatanggap ang papa ko ng partial payment 30,000 kasi 90 years old. Paano? Kung makatanggap ang 80 years old, lalo na ang 90 years old. That is one of the evidence of corruption. Papa ko. Hindi ka lang middle class. Hindi ka mayaman. Ang mayaman sa amin ng bayaw lang. Hindi na may kakapitid sa bayaw. Hindi ako mabigyan dahil walang bahay. Naku yan, dapat dubling ibibigay mo sa akin. Disability. Di ba, President Marcos? Bahay at saka 5,225 kasi wala akong bahay. Order of the President. Ang bawat senior citizen. Hindi singon ang bawat bahay na may senior. That is one of the evidence of corruption. Ang Mayor Alex Lacy, hindi corruption. Kasabi niya, ang pira daw hindi dumadaan sa munisipyo. Saan yan dumadaan? Ngayon, hindi pa namin natanggap, President Marcos. Ang iba nakatanggap na. Dito sa Bantayan, may problema. Mayroon pa ang feedback. Sa sunod na buwan pa daw na namin matanggap. Naku, mamamatay ng mga senior citizen, hindi makatanggap pa gano'n. Sa sunod na buwan, para ibinta na lang ng 3,000, 5,225. Yan ang totoo. That is one of the great evidence of... O sige. We have right, live. Live is legal. Kita ang mga mata ng mga presidente. Hot complaint citizens, 4 sa pamimigay na ng tinaayudan ng senior citizens, walang pinipili. Kahit milyonaryo ka, hindi sinasabi ni Marcos, superior, na ang milyonaryo hindi mabibigyan. Bakit? Ang milyonaryo, hindi ba naman senior citizen? Mas senior citizen naman yan. Bakit ang mayaman? Hindi naman ang senior citizen. Mas senior citizen naman yan. Hindi na makatuwiran. Unreasonable. Pandaraya. Ang presidente hindi mandaraya, ang mayor natin hindi mandaraya. Ihatag na ninyo bukas. Huwag na ngayon, nandiyan ang pera. Magkano ang binibigay ng Amerika? Kang Bongbong Marcos, $1 billion. Doon yan. At sa ibang pa mga bansa. Yan tayo, symbiotic relationship. Alam na yun. Wala sabihin na, liquidate pa. Tapos ang liquidate doon sa Manila. Alam na ng President of the Philippines kung ilan lahat ang senior citizen dito sa Cebu na mabigyan. Computed na yan. Hindi ito, yan lang yung dividendo. Kung dividendo, corruption naman na yan. Kating-kating corruption. Di ba, Bongbong Marcos? Makatanggap talaga. Pag sinasabi mo na bawat bahay, dyan, maniwala ako. Pero hindi mo huwag na ninyo bukas, mamaya na, wala bukas, maraming bukas, sa sunod pa na buwan. Nako, President, mapilitan na lang, ibibinta ng 3,000, 5,000, gusto ng mga buhaya. Kung sino na negotiate that is one of the corruption. Ang gusto ni Alex Lacy, mabigay agad. Pero maraming mga tinatawag mga kumukontra. Madali
madali yan gagawin. Bakit computerized na kita ngayon? Modern na kita sara. Dati ang isang araw na trabaho, ngayon matapos na lang ngayon dahil computerized na kita ngayon, high-tech na kita. Matapos lang sa loob ng sa loob ng 5 minuto dahil modern na kita sa mga electronic devices. Kagaya sa pamimigay, madali lang. Madali lang pagsisugong ilan lahat. Madali lang, sus, nako. Mga high-tech na tayo, mga devices natin, mga machine, mga computer, yung ginagamit, madali lang. Hindi, madali lang ipamimigay yan kung ibibigay. Nandiyan ang pera. Nandiyan na sa payroll. Pero may mga negosyo na kailangan ibinta na lang 3,000 yung mga mahirap talaga na kailangan ng pera. Ibinta na lang 3,000, magkano na wala 2,000. Ilang kilong bigas ang mabili sa 2,000. Yun ang sinasabi ko. Ang presidente sa Pilipinas, hindi corruption, hindi mananakaw. Ang ating mayor, Alex Lacy, hindi corruption. Hindi. Suportaran natin. Huwag na natin wala kontrayan. May sportsmanship tayo. Kung sino man ang gusto, kung ano mga plano mo kung kayo maging mayor, antayin na natin matapos ang terms na Alex Lacy. Suportaran natin ang kanyang plataforma para sa mga nangangailangan. Oh, may mga feedback na naman. Si Mayor Bilasiran, ano daw? Sugal. Si Mayor Lacy, sugal daw. Nako. Hindi naman masama. Ang lahat sa mundo, sugal. I-reverse natin. Ang lahat sa mundo, business. Therefore, sports. Nagbabayan din ng buwis. Para mapapasulo yung tinatawag mga empleyado sa gobyerno. Hindi masama, hindi dinautan ang pagsugal. Kaya dito sa mundo, ang lahat ay sugal. Example, pag pumunta ka sa dagat, sugal. Pag walang isda, talo ka. Pag nag-aasawa ka, sugal. Pag namamatay ang asawa mo, talo ka. Pag sumasakay, mag-abroad ka, sugal. Nako, pag sumasabog yung bumuto, sumasabog yung aeroplano sa space, sa panganod, talo ka. Ang pag-abroad doon sa ibang bansa, pagtrabaho, nako, pag namamatay ka doon, talo ka, sugal. Hindi masama ang sugal. Sapagat dito sa Pilipinas, ang lahat ay sugal. Ang pagpakabuhay dito sa mundo, sugal. Pag namatay ka, talo ka. Hindi masama ang sugal. Masama lang kung ikaw ay tinatawag corruption. Yan masama. Ang corruption, yan ang masama. Walang sportsmanship. Walang symbiotic relationship. So, para pa sa mga politician na lahat, little knowledge na ito. Hindi naman masama pag mayroon kang tinatawag na sabungan, Coliseum, nagbabayad din ng buwis. Saan pupunta magbuwis? Sa mga anak ko nagtrabaho sa gobyerno, bonus sa sa tuwing December, mayroon tayong bonus. Nagbabayad yan ng buwis. Ang tinatawag nga sabungan, sugal. Hindi masama ang sugal. Sports yan. Ang pagsasabong, pwede manood ka lang. Hindi kung kusta, panoorin mo. Kagaya sinabi ni Padre Chef, sa Australia, sports sa mga manok yan. Sports sa mga manok. Pwede mo panoorin. Pwede ka mo pumusta kagaya ng boxing, Manny Pacquiao, sports. Pwede mo panoorin sa Pacquiao. Pwede mo pustahan.
sports. Ang sabong o sugal tare sports. May lisensya yan. May buwis. Saan pumupunta ang buwis? Kung may anak ka tao nga taga-buno sa December, ato na dito makanto. Hindi siya ganun ang sugal. Hindi masama ang sugal. Sapagkat ang lahat dito sa mundo, sugal. I-reverse natin, ang lahat sa mundo, business. Hindi masama ang sugal. Tama, mali. Dante Marcolita, idol kita. Tama, mali. Tama. Kasi nagsasabi lang ako ng buong katotohanan. Kasi sinisiraan na, ang mga mayor natin dito, sinisiraan na, ng susugal daw. Hindi naman masamang sugal kasi sugal, i-reverse natin business. Business naman yan. Nagbabayad na ng buwis, sport, naglilibang ka lang. Sport yan sa mga manok. Sabi ni Padre Sip, si Farina Elecciones, sa Australia, sport sa mga manok. Yan tinawag sport. Pwede gagawin natin business. Business ang pinakamalaking kinikita na business ang sabungan. Bakit? Bawat minuto, makaginansya ka ng libo-libo. Pero kan marunong ka. Pero kasi sports, pag natatalo ka, sport, naglilibang ka lang. Nagligaw ka lang. Yan, hindi masama ang mayor na pumupunta sa sabong sugal. Hindi. Kasi ang lahat sa mundo sugal. I-reverse natin business. O, balik tayo ha. Balik tayo sa pinakamin natin. Yan. Ang pinakamin topic natin, yung mga ayuda sa senior citizen. May feedback. Na susunod buwan pa daw matatanggap para mapilit na lang ibibita ng 3,000. Nako, Mayor Alex Lacy, dipinsaan ninyo kami. Ikaw ang superior. Susunod sila sa inyo. Kasama si Bongbong Marcos, siya superior, siya masunod. Ang bawat senior citizen, mabibigyan talaga. Paano na natin malalaman na senior citizen? May ID eh. May ID. Ma-identified natin ato may bawaan. Dili kay per household. Yan ang complaint na namin sa hot complaint citizen. Hot complaint citizen sa ano yan, sa Malacanang, presidential action. Ito nga presidential action, alam yan ng ating Presidente Marcos. Para nakapagtawag ka ng 4-8. Tayo ang mga mata ng Presidente. Kung ano naman, tayo rin ang mga mata ng Mayor. Magtulong-tulungan tayo. Huwag tayo, ganun, kurap. Daya naman yan. Hindi mo talaga business. Daya yan kasi parang pag inano natin yan, giloko tayo ng mga senior. Yan, pinaparating na namin ito kang Bongbong Marcos. Paano na malaman ng Bongbong Marcos? Tawag lang kayo ng 4-8. Yung tinawag hot campaign citizens. Presidential action. Isa po yun sa Alubarabada. Bakit mayroon siyang abogado? Endorsement para Malacanang presidential action. Binigyan siya ng abogado si Acosta at si Torres. Para ma-invite yung tinatawag na masubay na, masito lang kanyang tinatawag property. Hati-hatiyan na sila. Yan lang. Yan lang na yun. Hindi sila gano'n pagkukulo. Sabot-sabot. Yan. Yan pa, pag makano tayo ng 4-8 presidential action. Kaya kami, Muloy, Sir Muloy, hindi niya pwede dyan ako mag-complaint. Kasi pag dyan ako nag-complaint, marami akong matrespassing pa ako, maarogante pa ako, pa rin, marami akong pwede gagawin ninyo ako akusahan. Hindi na, doon na lang ako sa superior mag-complaint. Para ang superior naman, para ang superior, yung trying to connect, sorry, wala kami sapit na pera para makaano lang sa sariling ano namin dito. Try to connect. Para doon kami sa superior, hindi kayo madaot, masisira, problema yun. Para matulungan tayo sa problema. Kaya mayroon talaga tayo yung tinatawag mga complaint, objection. Yung objection, hindi yan panggugulo. Objection. Answer my objection. Para lalong tumitibay lalong mapiprepik na yung
tao, lalong gumagaling. Pag makikinig tayo sa mga objection. Yung objection naman, importante yan. Interaction, ang paglalala is most important factor yan. Para maunawaan natin ang ayaw ng tao at ang gusto ng tao. Para malutas natin ang problema sa gobyerno. Kailangan ipaparating natin sa superior. Kasi yung superior naman tumatawag naman subordinate dito sa lungsod, sa Cebu. Under nila ng superior. Presidential action, tawag sila hot complaint citizen. Pero dumadaan tayo ng 3 days. Akala niyo, maniwala agad? Hindi, dinadaan tayo ng 3 days. Pinag-aralan pa niya. Pag pumapasa, yun na, may endorsement na. Kaya kasi yun sa Lubarabada, may endorsement to. Para man ang kanyang paras. Oo, ito yan. High-tech na kayo, malaman na ang problema na natin, malaman ng presidente, malaman ng bawat mga may mga tungkulin. Mga irang umpisa sa pamagitan ng ating modern world, electronic devices natin nga yun. Tinatawag ng mga devices, mga cellphone, etc. Yun lang ang tinatawag na vlog namin na ngayon. Ako ang speaker ni Eunice Alvada, ako ang advisor, si Eunice Alvada ang vlogger. Ginagawa naman live para makatulong tayo sa problema sa gobyerno. Sasagutin natin ang sa Facebook para makatulong din sa problema sa gobyerno. Makatulong tayo sa social media. Ang live ay legal. So, help me God. Yan, pag no-taking tayo, kasali din ng Diyos. So, help me God. Sa muli naman, pag mayroong mga feedback, yan, magla-live naman kami. Maraming mga feedback. Feedback, yung tinatawag na feedback ko yung hindi magaganda ba na hindi tama, hindi sakto. Saan ba amo ni object para malalaman natin kung sinong may mali, sinong tama. See you again. Finish.